Patuloy ang paglabas ng ating mga kababayan sa iba't ibang panig ng mundo. Kasabay naman ang patuloy na pangangalaga ng ating masisipag na mga labor attaché, kung tawagin namin dito sa programa, ang mga labat na di nalolobat. Ito po ang inyong Pilipinas Online Bantay OCW, hatid ng Bantay OCW Foundation mula po sa Inquirer.net at Radyo Inquirer Online. Ako po si Susan K. Bantay OCW, Bantay OCW, Bantay OCW, Bantay OCW, yeah, yeah. Mula po sa Migrant Workers Office ng Eastern Region ng Saudi Arabia, makakasama natin si Labor Attaché Hector Cruz or Labat Cruz. Maraming salamat po sa mga assistants. Big time assistance, sabi ko nga, sa ating mga OFW na inilalapit naman ang Bantay OCW program sa inyong tanggapan dyan. Ay, wala namang problema. Alam mo, lahat yan, simple lang ang inire-ready nating ang ating mga sarili. Ang Pilipino dito, lalo na dito sa Saudi. Alam mo, di ba, galing naman ako, na-assign din naman ako lalo sa Europe, na-assign din ako dyan. Doon walang problema. Ang problema doon, Pilipino gumagawa. So, ang aking preparation dito sa Saudi Arabia ay mas marami yung talagang lumapit dahil sa isang suliranin. Bukod pa yung sinasabi ko sa iyo na third issue na yung mga Pilipinong pasaway, sila yung gumawa ng problema. Pero dito, pagdating sa ganyan, kung may kaugnayan sa employer, bukas po naman tayo pagdating sa ganyan at madali naman natin nare-resolve. Yung isa pong kaso namin, si Rowena Lynn Del Rosario, napasakay nyo na pala kahapon. Tama ba? Yes, at dahil dun sa kanya, alam mo, ganito yan eh. Pag ikaw ay nakatanggap ng sumbong, lalo na sa social media, lahat yan negative. Lahat yan, puro negative yan. So, ang gagawin natin ay magkakaroon tayo ng tinatawag na validation, verification. Alam mo, meron ako ditong ipinakalat na ideya. Lalo na itong mga Pilipino at yung ibang mga advocates, kung paano sila dapat mag-handle ng kaso, lalo na sa social media nila na napulot. Alam mo, meron ako tinatawag dito, ito, inimbento ko lang ito para madaling tandaan. Ang tawag ko dyan, Avengers. A for yung i-ascertain mo ano yung problema. V is i-validate mo. E is i-evaluate mo. And N is, alam mo yung, kunin mo yung need. Alam mo yung need. Kasi kung kailangan lang yan, 1 kilong bigas, ikaw na lang magpadala mo nang ilapit dito. Pero kung ang need ay kailangan ng polo, police, or immediate intervention, so yan yung need. And then, ano yung kasunod? Avengers, get the exact and real stories. So, I call it Avengers. Pinakalat ko dito yan para hindi lahat ng problema kasi lahat ng ating mga kababayan, mga Pilcoms, ay gustong-gustong gumawa rin ng kanilang parte sa pagtulong. Pero kung minsan, ay may sunog nga eh. So pagdating sa ganyan, tama lang, ang kanilang mga problema na i-raise is the main problem. Pero yung process na ginawa nila, somehow baka naging mali dahil imbis na mapadali mo yung resolution, nainis mo pa yung amo. Well, anyway, itong si Rowena Lynn Del Rosario, tama din. In-analyze ko rin ito at in-assess ko. Yun nga, yung Avenger natin, i-assess, validate, evaluate. So, ang nangyari dito talaga is that dineploy siya, meron siyang deploying agency at meron siyang employer. It so happened, internally, itong employer na una, inilipat siya sa kapatid. Okay? Oh. Dito sa kapatid, naging maayos, minahal siya, naging maganda ang takbo ng kanyang pagtatrabaho at naging maswerte dahil mabait at wala siyang problema except that sa sobrang pagmamahal siguro nitong amo nakaligtaan na siyang pagbakasyonin at pauwiin kaya inabot siya ng 5 taon. So dahil dyan sa sistema na yan ay nakakita rin tayo ng pamamaraan kung paano natin
ipe-pressure. Kasi nga, yung gaya nga nung sabi mo, kumbaga sa napituhan ng referee kasi may technical foul. Hindi, yan yung employer mo. Yung number 1 employer, ang employer mo. Pero baliktarin natin ang senaryo. What if nandun ka sa number 1 employer pero walang hiya naman pala? Oo nga. Diba? So, gano'n na lang ang atin. So, immediately, nung matanggap ko yung request nyo, pinatawag ko agad yan at pinapresent ko dito. At maayos naman ang naging niya na nagkausap kami at sa harapan ko mismo, dinemand ko na sorry sa employer kasi technical foul ka. Hindi ikaw ang employer niyan pero sa'yo nagtrabaho. Kaya ibigay mo lahat ang dapat mong ibigay, including end of service. So sa harapan ko, binigay sa kanya about 14,000 salaries and benefits at binigyan siya ng ticket. Ayun, pinauwi na siya kahapon. Salamat po sa mga tumulong sa akin. Si Martha kasi sir, nauuwi na po ako. So madali naman yung mga ganyan, madali silang kausapin. Huwag mo lang silang gagawan ng bagay or anything na parang i-accuse mo sila ng hindi naman ganun katotoo. Sabi ko meron ka palang problemang ganyan na hindi ka lang makauwi at gusto mo magbakasyon o gusto mo na umuwi. Bakit ka sa social media nagsumbong? Andyan yung agency mo. Pinatawag ko yung agency. Alam mo, yung agency napaka-ayos at napakadaling kausap. Hindi tayo nabibigo dyan. Pag tayo may itinawag dyan, immediately, in 24 hours, a-action yan. Well, sabi nga niya, dahil parang may nakapagsabi sa kanya, relative niya, sige, mag-social media ka. Somehow, dito medyo mahigpit na rin yung yung ating cybercrime. Pag ikaw ay nag-social media, binidyo mo employer mo at gumawa ka ng bagay against the employer, you are liable for cybercrime. Meron tayong mga ganyang kaso na ibinidyo yung amo, gumawa ng sumbong na kung ano-ano, yung pala pinapauwi lang siya ng asawa niya at nagsiselos. So gumawa siya ng mga kahindik-hindik na akusasyon na kesyo. Sorry pero ito experience lang. Na kesyo sumusuka daw siya ng dugo, ayun pala dinudukot ang lalamunan para dumugo. At gumagawa na siya ng kwento niya. Oo. Nung dinala siya sa ospital, napatunayan ng employer na gano'n. So, na-check yung kanyang cellphone at doon sa cellphone ay meron siyang mapa, yung mga salitang saklolo at naka-video yung bawat employer, yung mga nasa yung pamilya. Alam mo, bawal dito yan. Huwag mong kukunan ng video ang loob ng bahay ng employer mo, pati yung employer. So nakita yon ang ginawa, ipinakulong siya. So immediately, kalayo-layo ay binyahe ko yan para pakiusapan yung employer na ganito ang sitwasyon, paliliwanag natin. Huwag na tayo makipagbulahan sa employer, sabihin na natin totoo, kaya nakagawa ng ganyan yan ay dahil sa pressure ng asawa na nagseselos ng kung ano-ano, pagbabanta, kaya siya gumawa ng paraan. So immediately nilabas ng amo at napauwi natin yun. Nang walang anuman, tinanggal yung kaso. Ang ayaw lang ng amo ay yung kanyang private video ay ipinost at ipinadala sa isang provincial radio station dyan. Kaya kung magbibigay po kayo ng habilin sa ating mga kababayan, not necessarily dyan sa Eastern region, kundi sa iba't ibang panig ng mundo, paano dapat gumawi ang isang Pilipino na manggagawa ang ating OFW Labor Attaché Cruz? Kami po dito sa MWO, yung aking matalinhagang sinasabi, na hindi namin kayang yakapin ang poste ng LRT sa sobrang laki. So kaagapay po natin, katulong po natin ang ating mga PhilComs, ang ating mga advocates, lalo na yung ating mga Pilipino na nandiyan sa mga probinsya dito sa ating nasasakupan. Sila po ay tinitrain din natin, sinasabihan natin kung paano magparating ng problema. Kung ang problema ang ipararating ay negotiable at kaya din naman maliit na bagay lang, konting diferensya, itinatawag lang po sa atin at tatawagan natin ang agency and employer, kakausapin natin.
Pero kung talagang kailangan na po yung ating presence ay nagpapadala tayo, meron po akong team dito, meron akong tinatawag na quick response team. Na at any given time, 24/7, rescue kahit saan parte dito sa area na nadi-dispatch ko yan. Pero ang kailangan lang natin ay yung tamang information at coordination. Hindi po pwede magsusumbong sa atin nang hindi natin i-avengers, hindi natin i-validate, i-evaluate, i-assess. Kasi pagdating na sinabi mo rito na ikaw ay sinaktan, ginanyan, pupunta tayo sa pulis. Pag pumunta namin sa pulis, sasamahan kami ng pulis. Pagdating namin doon sa bahay, hindi pala totoo. So patay tayo doon. So as much as possible, iparating lamang po sa amin ang mga bagay-bagay na nagiging problema, tama, eksakto, at kung ano talaga yung problema. At meron po kaming level of intervention dyan. At immediately tutugon po kami. Pero hinihiling lang po namin na kung minsan huwag naman kaming ipahiya na pagdating namin doon, butata. Siya pala yung may reklamo, siya pala yung dapat ireklamo. And hindi kayo papayag, Labat Cruz, na pinagpapasapasahan yung kwento. Kung sino talaga yung concern, yung involved doon, siya lang ang magkukwento. At saka po, meron po akong polisiya dito. Alam po ninyo na gusto din naman natin na iintindihan natin yung ating mga Filipino organization at yung iba, yung mga advocates. Pag nagparating ng problema, gusto nila through them. Sila, pag may, kumisan nga, hindi kami nakakaabot doon sa worker Kasi hindi naman ibibigay sa amin kung nasaan nyo. So, ang aking pong polisiya, maraming salamat sa inyo at ipinarating nyo sa amin. Kami na yung a-action. Kami na yung kakausap sa kanya at direct ng information sa kanya at sa kanyang pamilya. Pero kung papupuntahin namin sa ibang ibang sektor, yung development, ay mukhang hindi na ayos kasi meron din tayong tinatawag na protection ng mga workers' privacy. Alam mo, Miss Susan Kay, meron ako isang kaso dito. Nung bago ako dito, nilapit sa akin. Employment problem. So nilaban ko yan, inayos ko. Nanalo siya ng 150,000 Saudi Riyals. Wow. Nabawi na lahat. 150,000. More or less about mga 2 million yan. Ang problema, hindi ko nababanggit niya ng pangalan, ay ipinost sa Facebook na natulungan niya at nanalo at nakakuha ng 150,000. Awa ng Diyos, yung worker nagalit sa akin. Bakit? Hinabol siya ng pangalawang asawa, hinabol siya ng pinagkakautangan niya, hinabol lahat ng mga atraso siya. So kung minsan, natanong ko sarili natin, nakatulong ba tayo o napahamak? Napahamak pa. Well, thank you very much po sa inyo, Labor Attaché Cruz. Mabilis na action po na ginagawa ninyo at tulong sa ating mga kababayan sa iba't ibang bahagi dyan ng Eastern Region ng Saudi Arabia. Maraming salamat po. Hanggang sa muli, Labat. Ay, nako, the pleasure is mine. Maraming salamat and long time no hear, no see. At napakahaba na rin ang ating mga ugnayan. Mula po nung ako'y bata-bata pa dyan sa OWA ay marami na tayong intervention na ginawa at ugnayan. Ngayon ay nice to see you again, ma'am. At mabuhay ka po. Sa amin din po ang pasasalamat. 28 years na, sir. Di ba batang-bata pa yung ating Bantay OCW program. Parang kailan lang. Maraming salamat. Hindi kayo napapagod sa inyong ginagawa dahil alam kong gusto nyo yan para sa pagtulong sa ating mga kababayan. Thank you, Labat. Si Labor Attaché Hector Cruz, mga kaibigan, ang ating labat na dinalo lobat na naka-assign po ngayon sa Eastern Region ng Saudi Arabia. Mula po yan sa ating Migrant Workers Office ng DMW, ang Department of Migrant Workers. Ito po ang inyong mga bantay kaso tutok sa Saudi Arabia, sa Pilipinas Online Bantay OCW, hatid ng inyong Bantay OCW Foundation, dito po sa Inquirer.net at Radyo Inquirer Online. Ako po, si Susan Kay.